Mga minamahal kong kapatid, nung nakaraang linggo po ating pinagnilaya ng patungkol sa fraternal correction o yung pagtatama ng ating kapwang nagkasala o nakagawa ng mali. Ito po yung isang bagay na gusto-gusto nating ibigay. Gusto-gusto nating itama yung ating kapwa kapag sila'y nagkakamali. Ngayong linggo naman po, ating pinagninilayan na tinuturo sa atin ng ating Panginoong Yesus kung paano ba tayo tunay na makapagpapatawad. Ito po yung isang bagay na gustong-gusto naman nating matanggap, pero hirap na hirap naman tayong ibigay. Tunay nga po, napakahirap magpatawad. Naalala ko po nung minsan nagbigay ako ng Lenten Recollection sa isang parokya, naalala ko po yung congregation doon, yung isang matandang babae. Tinanong ko po sila upang ipakita at patunayan na walang kahit isa dito sa amin o doon sa amin ang hindi nagkaroon ng galit o nagkaroon ng kaaway. No? Alam niyo po, tinanong ko sila, sabi ko, sino ba dito sa inyo yung walang kaaway? Okay? Bago po ang lahat, tatanungin ko din po kayo, sino po dito yung walang kaaway, itaas ang kanang kamay? Merong isa dito at isang bata. Hindi ko na rin po tatanungin si sister. No? Pero alam niyo po, nung tinanong ko yung congregation, may nagtaas din ng kamay. No? Parang sister, isa. Itong nanay na to, alam niyo po kailang taon na siya? 94 years old. Tapos, sobrang curious ko, sabi ko, Nanay, no, tinawag ko siya. Nanay, ano po bang sikreto ng sa edad nyo na wala kayong kaaway? No? Tapos sabi ni nanay, alam Father, wala naman. No? Patay na silang lahat. Sumalangit nawa yung kanilang kaluluwa. No? Ano po bang ibig sabihin nito sa atin? No? Lahat tayo, totoo. Lahat tayo nakagagawa ng mali. Lahat tayo, no, nagagawa ng hindi maganda ng ating kapwa. Kaya nga, ganun na lamang yung paalala sa atin ng ating Panginoon. No, na kailangan nating mahabag sa ating kapwa. Bakit? Yung ating kapwa katulad din nating mahina. Yung ating kapwa katulad din natin, no, meron ding mga bagay, no, meron din mga depekto. Bakit meron? No? Bakit merong bahid noong pagkakasala? No? Sapagkat lahat tayo ay mga anak, no, na ni Eva at Adan. No? Lahat tayo merong inclination to sin. No? Lahat tayo, no, natitempt o tinitempt gumawa ng mali. Kaya nga kapag may nakagawa sa atin ng pagkakasala, ang magandang gawin, no, tignan yung ating kapwa na katulad natin. Itong kapwa ko, natitempt din yan, nakagagawa ng mga minsan, hindi makatao at hindi makadiyos. Pero, patatawarin ko siya, hindi lang dahil, no, gusto kong kalimutan yung nakaraan. No? Kasi yung pagpapatawad, hindi naman siya basta, no? Pag sinabi mong I forgive you, ibig ba sabihin, may nagtanong po kasi sa akin minsan, Father, ibig ba sabihin nun, yung mga offenses na ginawa sa akin ay kinakalimutan ko na? Paano po yan, nagagalit pa din ako? No? Paano po yan, nandito pa rin sa akin? Kasi parang hindi naman siya nagsisisi. Alam niyo po, unang-una yung pagpapatawad para sa ating sarili. Bakit? Kasi sinasabi mo sa sarili mo pag nagpatawad ka, sinasabi mo doon sa maling nagawa sa iyo, ganyan ka lang. You cannot hurt me anymore, you cannot hurt me again. Bakit? Kasi, no, pinapatawad ko na yung taong gumawa sa akin ng mali. Kaya yung taong nagpapatawad, para yung nagtatayo, no, ng isang shield. Hindi shield doon sa tao. Kasi pagka nagtayo ka ng shield doon sa tao, ibig sabihin, hindi mo tunay na pinapatawad. Kung hindi yung offenses, yung mali na ginawa sa'yo,
No? Yun yung hindi mo hinahayaang saktan ka pa ulit. Alam niyo po minsan, naalala ko nung sakristan ako, meron po kaming coordinator, no? Head po ng sakristan. Minsan, nung Holy Week po, siguro mga, kung di po ako nagkakamali, Palm Sunday yon. Dahil po ako yung bata doon at pinaka-cute. Ako po yung pinaghahawak parati ng insenso. Dalawa lang po yung posisyon ko noon eh. Insenso o kaya book bearer. No? Eh, yung mga book bearer niyo po dito, ibig sabihin yung mga pinaka-cute. Alam niyo po, naalala ko, dahil sa sobrang bored ko, pinagpapabaga ako ng insenso. Alam niyo pa ginawa ko sa insenso? No? Inikot ko siya ng mga 3 beses. Tapos nakita ko ng coordinator namin. No? Nagalit siya sa akin. Sabi niya, anong ginagawa mo? E di hindi na ako nakasagot. Iniisip ko, favorite naman ako nito. Pero alam niyo, pinauwi niya ako. Sabi niya, umuwi ka na. Nasa isip ko, sino yung magsaserve? Ako yung churiper nun. No, ako yung mag-iinsenso. Sabi niya, umuwi ka na. Alam niyo po, iyak ako ng iyak. No? So, syempre, napahiya na ako. Tapos sabi ko, ayoko na mag-serve. Tapos pumunta yung coordinator na yun sa amin bago mag-Holy Thursday. No? Kasi kailangan niya na kami. Siguro mga Ash Wednesday, siguro mga good Holy Wednesday, nandun siya sa bahay. Tapos, sabi niya, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ko, opo. Sabi ko, ako na humingi ng sorry. Sabi ko, pasensya na po. Ganyan. Alam niyo po, nagulat ako doon sa sinabi niya. Alam mo, hindi naman ako galit sa'yo doon sa ginawa mo. Sabi niya, tandaan mo to, Mark. Kapag ikaw ay nagalit, magalit ka doon sa ginawa, huwag doon sa tao. Bakit? Para madali kang makapagpatawad. Mahirap pong paghiwalayin yon. No? Magagalit talaga tayo doon sa tao na nananakit sa atin. Minsan wala pang pakialam, no? Ang saya-saya na, tapos tayo, malungkot pa din. Pero totoo yung sinabi niya. Mahirap talaga magpatawad eh. Pero kung magagalit tayo doon sa maling ginawa, mas mabilis magpatawad. Mas mabiling sabihin na okay na. Kasi yung, kaya ka naman nagalit dahil doon sa maling ginawa eh. 'Di ba? Unang-una. Pero sabi ko, totoo nga. Eh alam niyo po, hindi man po perpekto, ako po nahihirapan ako, inaamin ko na, no, na magpatawad. Pero kapag po nandun ako sa sitwasyon na hirap ako magpatawad, binabalikan ko po itong tagpong to. No? Mark, tandaan mo, no, kapag nahihirapan ka magpatawad, no, isipin mo, no, o doon ka lang magalit sa ginawa sa'yo, hindi doon sa tao, para mabilis ka magpatawad. Tingin ko po ganyan din yung parating ginagawa sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Imagine ninyo, ilang beses tayong nagkakasala. No, ilang beses tayong nakagagawa ng mali araw-araw. No, minsan mortal sin pa. Pero pag lumapit tayo sa kumpisal, no, after nun, wala nang naaalala ang Diyos. Ganun niya tayo kamahal. Kaya nga isang malaking kasalanan yung hindi magpatawad. Bakit? Kasi yung Diyos nga, no, kahit gaano kalaki yung pagkakasala mo, kaya niyang magpatawad. Nung nasa krus siya, nung sabi niya, patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam kanilang ginagawa. Naghihirap na, nasasaktan na, nagpapatawad pa din. Dakilang pag-ibig. Yun nagpalaya sa atin. Kaya tayo malaya sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kamatayan dahil sa pag-ibig na yan na nagpatawad sa atin.
Kaya nga sabi ko kanina, isang malaking kasalanan mga minamahal kong kapatid, yung hindi magpatawad. Tingnan niyo po yung nandun sa ating parable. No? Magkano daw yung utang sa kanya o utang niya nung alipin na ito sa hari? 10 million. Ano yung nire-require ng pananampalatayang Hudyo sa mga may utang? Pwede silang ipakulong. 3 beses lang sila pwedeng patawarin. Nung humingi ng tawad, yung aliping may utang ng 10 milyon, bebenta siya, pati yung pamilya niya, asawa niya. Nung humingi siya ng tawad, pinatawad siya. Hindi lang basta pinatawad, hindi lang basta binigyan ng palugid. As if wala na siya talagang utang. Tinanggal lahat ng utang niya. Imagine, 10 million, wala na yan. Pero nung nakita niya yung kapwa niya lingkod, na may utang sa kanyang magkano daw? 500. Anong ginawa niya? No? Sinunggaban niya, sinakal, at ipinakulong hanggang makabayad. Disturbing, di ba? Ganon din yung naramdaman ng hari. Wari ko po, gusto sabihin ng hari sa kanya, ang kapal ng mukha mo, pinatawad kita ng 10 milyon. Hindi ka dapat ba nahabag doon sa kapwa mong may utang sa'yo ng 500 na hindi mo pa mapatawad? Alam niyo po, yung pagpapatawad ay pagpapalaya sa atin. Pagpapalaya sa ating sarili. Ito na yung hangganan ng sakit. At anumang bagay, no, magbago man yan o hindi, ipinagpapasa Diyos ko na. Lord, kayo na po yung bahala. Kaya nga ano yung second step? After mong magpatawad, you pray for that person. Naalala niyo po sa Ama namin, parati nating dinadasal. Humihingi tayo sa Diyos, no, ng lakas upang tayo, tulad ng kanyang pagpapatawad, maibigay din natin yung pagpapatawad na iyon sa ating kapwa. Bakit? Kasi hindi natural sa atin yung pagpapatawad. Ano bang sinasabi ng instinct natin? Protektahan mo ang sarili mo. You defend yourself. Di ba kapag may danger, hindi naman tayo lumalapit dun sa danger, lumalayo tayo. Kasi we want to protect ourselves. Sabi ng instinct natin, protektahan ang sarili. Dahil ito ay likas sa Diyos ang pagpapatawad, anong gagawin natin? Hihingin natin sa Kanya yung lakas. Panginoon, give me the courage, the grace to forgive this person. Dahil nahihirapan po akong magpatawad, ibigay niyo po yung grasya sa akin. Pag ganito po yung ating panalangin, no, gagaan yung ating kalooban at tayo makapagpapatawad. No? Kaya nga, hindi lang tayo basta nagiging, no, isang kasama kung hindi tagapagpanalangin na nung nakagawa sa atin ng pagkakasala. Bakit? Ipinagdarasal na rin natin siya. No? I'm praying for this person na nawa na mabago siya. No? Imagine niyo po yung mundo ng walang pagpapatawad. No? Siguro pong gulo-gulo natin ngayon kasi bawian tayo ng bawian sa maling ginagawa. Pero walang kahit anong maipapalit na katahimikan ng puso yung isang buhay, no, na malaya sa puot at galit. No? Baka naman kaya tumataas yung presyon nyo parati kasi meron kayong mga hindi napatawad dati. Baka naman kaya kayo nagkaroon o merong sakit ngayon na hindi gumaling-galing kahit ang dami ng doktor na tumingin sa inyo kasi meron kayong mga ayaw patawarin. Meron po mga studies na nagsasabi, no, na yung galit, no, ay pwedeng maging dahilan ng maraming sakit. No? Obvious naman yan, kapag nagagalit kayo, tumataas na yung presyon nyo. No? Imagine niyo po, araw-araw na mataas ang presyon nyo, anong masisira sa inyo? Kidney, di ba? So meron talaga. Pero kung pinalaya na natin, okay na. Hindi na ako masasaktan nung pagkakamaling yon. Ano pa yung nangyari? Nagkaayos pa kayo.
napabuti pa kayong dalawa. At bilang Kristiyano, mga minamahal kong kapatid, ito yung hamon sa atin ng Diyos. Mahirap gawin, mahirap isabuhay, pero kailangan nating magbigay ng sarili. Sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. Dalin, sabi ni San Pablo, sa ikalawang pagbasa, ang konteksto na nag-aaway-away sila dahil maraming mga nagpa-practice pa rin ng pananampalatayang Hudyo at may Kristiyano noon. Pero nasabi ni San Pablo, hindi yan yung priority. Ang priority tayo, mag-akayan tayo papunta sa Diyos. At yun po yung hamon sa ating mag-akayan tayo at dalhin natin ang bawat isa sa ating Panginoon. Amen.